Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Mayhem. Nagsimula ang istorya sa isang binatang construction worker na nagngangalang Sam. Mahirap man ang buhay ay todo kayod pa rin ito para may pangtustos siya sa kanyang sarili dahil mapag-aalaman na ulila na pala ito at mag-isa na lamang niyang itinataguyod ang kanyang pamumuhay. Isang araw matapos ang buong maghapon na pagtatrabaho ay natanggap na nila ang kani-kanilang mga sweldo at nag-uwian na rin sila. Habang naglalakad pa uwi ay biglang nagdatingan ng isang grupo ng mga nakamotor na gangsters kung saan sinasabihan siya ng mga ito na ibigay ang lahat ng kanyang pera. Mariin naman na tumutol si Sam na ibigay ang gusto ng mga ito at mabilis siyang nagtatakbo paalis hanggang sa nagawa siyang matunton ng isa sa mga kawatan. Binanatan kaagad siya nito ng sunod-sunod at makailang beses na pinahalik sa sahig. Hindi nagtagal ay siya naman ang gumanti ng pag-atake kung saan sa hindi sinasadyang pangyayari ay nasipa niya ito sa alanganin na posisyon pabagsak sa mababang bahagi ng palapag ng building kung saan sila nagbakbakan. Dahil sa takot na makulong dulot ng hindi sinasadyang pangyayari ay wala na siyang napagpilian pa kung hindi umalis na lang sa lugar na ito at nagtungo siya sa bansang Thailand kung saan makalipas ang ilang panahon ay nakapangasawa si Sam ng magandang lokal na residente na nagngangalang Mia at biniyayaan sila ng anak na pinangalanan nilang Dara. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho si Sam bilang isang driver na tagabiyahe ng mga bagahe ng mga turista na namamasyal sa kanilang lugar. Sumasabak din siya sa idinaraos na underground street fighting sa kanilang baryo kapalit ng kakarampot na halaga upang mapag-ipunan ang pangarap nilang mag-asawa na bilhin ang lupang ito na kanilang planong tirhan dahil lumalabas na nakikitira lang sila ngayon sa barong-barong na bahay sa tabing ilog. Dahil sa kakapusan ng pera para sa pangarap nilang bahay at lupa ay inalok si Sam ng kakilala nilang si Bon na makipagkita sa isang mayamang negosyante na nagngangalang Don Narong. Nag-alok ito ng trabaho na may kapalit na malaking halaga na hindi niya kikitain sa pang-araw-araw niyang pagkayod kung saan dapat niyang may deliver ang isang misteryosong bagahe na ito na naglalaman ng hindi tukoy na kontrabando. Mapanganib man ay walang nagawa si Sam kung hindi tanggapin ang trabaho dahil anumang oras ay pwede na silang paalisin sa kanilang tinitirhan. Mga ilang hakbang na lang sana ay magagawa na niya ng walang problema ang trabaho ngunit binagabag siya ng kanyang konsensya at napahinto na lamang siya kung saan nagbago ang kanyang isip. Dahil rito ay nakatunog ang mga pulis sa lugar at nahuli ang kanyang kasama, nagtatakbo agad siya papatakas hanggang sa tuluyan niyang nailigaw ang mga otoridad. Pagsapit ng gabi nang siya ay makauwi na sa tinutuluyan nilang bahay ay buong pagmamadali niyang sinabihan ang kanyang mag-ina na kailangan na nilang umalis, ngunit sa kasamaang palad ay nakapalibot na pala ang mga mapanganib na tauhan ng nasabing negosyanteng si Narong na huli na ng kanyang mapagtanto na isa pala itong malaking sindikato. Sa puntong ito ay batid ni Sam na balak silang tuluyan ng mga tauhan na nakapalibot sa bawat entrada ng kanilang tinitirhan kaya lumaban na siya sa mga ito kahit pa mas marami ang kanilang bilang kaysa sa kanya. Walang magawa ang kanyang mag-ina kung hindi mapaiyak na lamang dahil sa sitwasyon nilang magpamilya. Sa mga unang sandali ng pilit na pakikipaglaban ni Sam sa mga ito ay makikita na nakakasabay pa siya sa kanila ngunit hindi naglaon nang makita ni Sam na tuluyan ng nadadamay ang asawa at anak niya ay napunta ang atensyon niya sa pag-aalala sa mga ito kaya nagawa na siyang mapuruhan unti-unti ng mga kalaban. Sinubukan ni Sam na pabagsakin ang mga tauhan na nakaharang sa isang pinto para makaalis na sana ang kanyang mag-ina subalit naging mas komplikado ang kanilang sitwasyon nang ipinag-utos ng lider ng sindikato na si Narong na kuhanin paalis si Dara. Maging si Mia ay sumubok na ring lumaban ngunit sa kasamaang palad ay agaran lang itong tinapos ng mga walang awang tauhan ng demonyong ito at hindi na rin magawang makabangon pa ni Sam dahil sa tindi ng kanyang mga tinamo. Nagkatitigan na lang silang dalawang mag-asawa habang may tumutulong luha sa kanilang mga mata, hindi nila akalain na ang masaya nilang pamilya at ang pinapangarap na maayos na pamumuhay ay maglalaho na lang basta-basta,
Sinimulan ng sunugin ng mga ito ang kanilang barong-barong na bahay gamit ang ilang galon na mga gasolina kung saan tila nagawa pa siyang hamakin at pagtawanan ng walang pusong mafia boss. Nang iniwan na sila ng mga ito ay tuluyan na rin na kumalat ang apoy sa loob kung saan tila hanggang dito na lang talaga ang lahat hanggang sa ilang sandali sa hindi inaasahan ay may kung sino ang nagligtas kay Sam. Nagising na lang siya sa isang tahimik na kwarto habang makikita na para bang di nadalaw siya ng nagdadalamhating multo ng kanyang asawa na sinasabing kailangan niyang iligtas ang kanilang anak. Dito na lang malalaman ni Sam na ang tumulong pala sa kanya ay ang kaibigan niyang si Hanza na kasama niya sa tuwing siya ay may laban. Hindi na siya nagsayang pa ng panahon bagaman hindi pa siya tuluyang nakakabawi ng lakas ay gumawa agad siya ng mga hakbang para matunton ang kinaroroonan ng nasabing mga sindikato. Hindi naglaon ay nahanap niya rin naman agad ang isang private resort na pagmamay-ari ng nasabing mafia boss. Dahil sa kanyang galit ng kanyang makita sa kusina ang mga iilang miyembro na kasangkot sa pagtapos sa kanyang mahal na asawa noong gabing iyon ay walang patawad niyang inupakan ng todo ang mga ito at agaran na tinapos rin ng walang pakundangan kahit ano pa ang kanilang kasarian. Nadiskubre niya na ang lugar na ito ay pugad rin pala ng mga halang na bituka kung saan puwersahang pinagtatrabaho sa mga mayayamang kliyente ang mga nadadakip nilang kadalagahan kaya mas lalo siyang nagkaroon ng matinding motibasyon na ubusin lahat ang mga tauhan ng sindikato sa lugar na ito. Bagaman nahihirapan din siya sa pakikipagsagupa dahil hindi pa siya lubusang magaling ay hindi ito naging hadlang para maipaghiganti ang nangyari sa kanyang pinakamamahal na asawa. Matapos niyang maubos ang mga miyembro ng nasabing kilabot na grupo ay sakto na natunton niya rin dito ang kanang kamay ng nasabing mafia boss na si Aman kung saan agad nitong nagtangka na siya ay tapusin gamit ang isang armas. Mabilisan itong pinigilan ni Sam at nang kanya itong makuha ay nagmatigas pa rin ito na hindi niya sasabihin kung saan nila dinala ang kanyang anak. Sa tulong ng ibang kadalagahan na nasa pagkakataong iyon ay ipinahayag ng mga ito kay Sam na maaaring nasa isang sikat na bar sa Bangkok na pagmamay-ari rin ng mafia boss ang hinahanap niyang si Dara. Nang malaman ito ni Sam ay para bang nagkaroon muli siya ng pag-asa sa buhay. Dagli siyang bumalik kay Hanza para ipabatid ang nakalap niyang balita. Agad niyang tinungo ang nasabing bar kung saan nandirito pa ang ibang mga naunang masalimuot na pinagtatrabaho ng sindikato. Hindi na niya nakontrol pa ang kanyang tinatagong emosyon kung saan dahil sa puot ay tinapos niya agad ng mabilisan ang mga nagbabantay sa lugar at agaran niya rin na pinuwersang pinaamin ang manager kung nasaan na ang anak niyang si Dara. Nagsalita naman ito at ipinaalam na ang anak niya ay dinala sa isang fish port na isa pang pagmamay-ari ng sindikato upang pagtrabauhin sa lugar. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at kasama si Hanza ay tinungo na nila ang nasabing pangpang. Pagkatungtong pa lang nila sa daungan ay sinalubong kaagad sila ng mga armadong kalalakihan na para bang alam na ng mga ito na darating si Sam. Hinarap ni Hanza ang mga ito at siya na ang mag-isang sumagupa upang bigyan si Sam ng mahabang oras na mailigtas ang anak. Mapag-aalaman na lang din na may kasanayan ang matanda sa pakikipaglaban. Matapos mapabagsak ang mga pangunahing bantay sa loob ay tumambad kay Sam ang mga trabahador na hindi siya pinapansin. Kaya sinundan na lang niya ang isang babaeng ito na para bang may gustong sabihin sa kanya pero hindi makapagsalita dahil tila may pumipigil sa kanila. Dito ay nakita ni Sam ang iba pang mga paslit na nagsusuksok ng mga kontrabando sa mga sugpo at hipon. Dahil sa pagbabaka sakali na nasa loob ang kanyang anak ay agad niyang sinugod ang mga tauhan ng sindikato na nagbabantay sa kanila. Tila nagmistulan na isang mabangis na halimaw si Sam kung saan talagang binanatan niya ng todo-todo ang mga demonyong ito na nananamantala sa mga pobreng mahihirap na kanilang sapilitang pinagtatrabaho. Nagsulputan na rin ang ibang mga karagdagang tauhan ng grupo pero walang pakialam si Sam kahit mas marami ang kanilang bilang dahil sa puntong ito bukod sa layuning mahanap ang kanyang anak ay gusto niyang may paranas sa mga ito ang mapait na sinapit ng kanyang mahal na asawa nang dahil sa kanila. Kahit nagtatamo at tinatamaan siya ng mga atake ng kalaban ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mukha ang matinding gigil at pagkapuot na kanyang daladala.
Gamit lang ang kanyang mga kamao at mano-manong lakas ay buong tapang niyang nilalabanan at pinapatalsik ang mga kalaban na may gamit-gamit pang mga armas. Walang patawad siyang hindi mapigilan ng mga ito na ultimo kahit ano pa ang kasarian nila basta miyembro sila ng nasabing kalaban na sindikato ay hindi sinasanto ni Sam ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng umaatikabong labanan ay dumating na sa pagkakataon na nagsabay-sabay na silang umatake ngunit hindi pa rin sila naging sapat sa lalaking ito na hindi mapigilan sa pagwawala at naghahangad ng paghihiganti laban sa mafia boss na ito na may pasimuno ng lahat. Matapos niyang maubos ang mga ito ay agaran sana siyang magpapatuloy patungo sa ikalawang palapag kung saan pagkabukas ng elevator ay sinurpresa siya ng 4 pang tauhan ng sindikato na naalala na lang bigla ni Sam na sila mismo ang mga umatake at tumapos sa kanyang pinakamamahal na si Mia. Dito na lalong hindi mapigilan si Sam sa pagwawala na animoy parang manhid na rin ito sa mga tinatanggap niyang atake mula sa mga gamit nilang armas. Kahit pa nagtulong-tulong na sila ay sila pa ang nagmimistulang papel na pinaglukot-lukot ni Sam sa loob ng elevator. Gustuhin man nilang tumakas ay huli na ang lahat dahil mababakas sa mukha ni Sam na wala itong balak na makaligtas sila sa kanyang rumaragasang puot. Dito pinaranas niya sa mga ito ng tripleng ulit ang hinagpis na dinanas ng kanyang asawa mula sa kanilang ginawang pagmamalupit sa nagdaang masalimuot na gabing iyon. Kalaunan ay tanging pagkakilabot na lang ang makikita sa isang ito na natitira sa kanilang 4 bago siya tuluyang isunod ng malahalimaw na si Sam. Dumating sa punto na matagumpay nang naubos ni Sam ang lahat ng mga tauhan na nasa lugar kaya naging daan rin ito para malaya nang makatakas ang mga maralita na puwersahang pinagtatrabaho ng sindikatong grupo. Nang pumanik na si Sam sa pinakadulong palapag ng factory ay dito na niya nakita ang nasabing mafia boss kung saan pinagtatawanan na lang siya nito dahil bagaman nagawa niyang maubos lahat ang kanyang mga tauhan ay wala na itong lakas pa para harapin siya. Bago siya tapusin ni Don Narong ay isiniwalat nito noong una pa lang ay plano na talaga nilang paglaruan siya dahil sa ginawa nito sa kanyang anak 5 taon na ang nakakalipas dahil lumalabas na ang kawatan na hindi sinasadyang tapusin ni Sam ay anak pala ng mafia boss na ito. Ibinunyag rin nito sa kanya na ang hinahanap niyang si Dara ay nasa kanilang baryo lang noong una pa lang at itinatago ito ng pinagtiwalaan nilang kaibigan na si Bon dahil may lihim itong pagseselos noong piliin siya ni Mia na maging asawa. Nang malaman itong lahat ni Sam sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila nagkaroon muli ng panandali ang lakas si Sam na sapat na upang tapusin ang kasamaan ng lalaking ito. Bago bumalik sa kanilang baryo upang hanapin ang anak ay taos-puso siyang nagpasalamat kay Hanza na buong pusong tumulong sa kanya na mapakawalan ng tuluyan ang mga taong inapi ng sindikato. Pagkabalik sa kanilang baryo ay agaran niyang kinumpronta si Bon kung saan hindi na niya ito nagawang gantihan pa ng kanya nang nakita si Dara. Napaiyak na lang din si Bon dahil sa kanyang mga kamalian na nagawa. Sa pagtatapos habang tuwang-tuwa silang mag-ama dahil muli na silang nagka-feeling ay maririnig na lang ang isang putok na pakahulugan lamang na tinapos na mismo ni Bon ang kanyang sarili bilang kabayaran sa kanyang mga nagawang mali.